Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan, "Pakinggan ninyo ang isa pang talinhaga. May isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid at ito'y binakuran niya. Gumawa siya roon ng pisaan ng ubas at nagtayo ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos, kanyang iniwan sa mga kasama ang ubasan at siya'y nagtungo sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan, pinapunta ng may-ari ng ubasan ang kanyang mga alipin upang kunin sa mga kasama ang kanyang parte. Ngunit sinunggaban ng mga kasama ang mga alipin. Binugbog nila ang isa, pinatay ang ikalawa, binato naman ang ikatlo. Pinapunta uli ng may-ari ang mas maraming alipin, ngunit ganun din ang ginawa ng mga kasama sa mga ito. Saka huli-hulihay, pinapunta niya ang kanyang anak na lalaki. Igagalang nila ang aking anak, wika niya sa sarili. Ngunit nang makita ng mga kasama ang anak, sila'y nag-usap-usap. Ito ang tagapagmana. Hali kayo, patayin natin nang mapasa atin ang kanyang mamanahin. Kaya't siya'y sinunggaban nila, inilabas sa ubasan at pinatay. Pagbalik ng may-ari ng ubasan, ano kaya ang gagawin niya sa mga kasamahang iyon? Sumagot sila, lilipulin niya ang mga buhong na iyon at paaalagaan ang ubasan sa ibang kasama na magbibigay sa kanya ng kaparte sa panahon ng pamimitas. Tinanong sila ni Jesus, hindi pa ba ninyo nababasa ang talatang ito sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito ay kahanga-hanga. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, hindi na kayo ang paghaharian ng Diyos, kundi ang bansang maglilingkod sa Kanya ng tapat. Narinig ng mga punong saserdote at ng mga Pariseyo ang mga talinhaga ni Jesus at naunawaan nilang sila ang pinatatamaan niya. Dadakpin sana nila siya, ngunit natakot sila sa mga tao sapagkat kinikilala ng mga ito na propeta si Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Magandang umaga rin sa mga nasa barangay na nakakapakinig ng ating banal na misa, sa lahat ng mga nasa tahanan at may sakit na nagsisimba via online. Sa lahat ng mga nasa abroad, isang magandang araw po sa inyong lahat. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Isang talinhaga ang ating narinig mula kay Jesus sa ating ebanghelyo. Talinhaga. Ang talinhagang ito ay magtuturo sa atin ng aral tungkol sa pamumunga. Sabihin nyo nga po. Yan. Narinig natin sa kwento, bago umalis ang may-ari ng ubasan, kinumpleto niya ang lahat ng kakailanganin para ang ubasan ay magkaroon ng bunga. Nagtanim siya, di ba? At bago siya umalis, iniwanan niya ang mga kasamahan niya na mga dapat na kailanganin para magkaroon ng bunga.
Gumawa siya ng pisaan ng ubas, nagtayo ng mataas na bantayan, at saka iniwan sa mga kasama para pumunta sa ibang lupain. Naalala ko yung nanay ko, bago umalis, pag umaalis yan, lagi nag-iiwan yan sa amin. Nag-iwan na yan ng lutong ulam. Nag-iwan na yan ng anong mimerienda namin. At di lang yun, nagbibilin pa yan. Gusto ko sabihin nung bata pa ako, aalis ka pa ba? Parang lahat may bilin. Sarado yung pinto. O yung ilaw sa garahe, huwag niyong bubuksan. Gano'n. Buksan nyo na lang yan kapag gagabi na't wala pa ako. O pag alas 6 na, wala pa ako. Alisin nyo na yung kanin sa rice cooker para makapagsaing na. Daming bilin. Ganun ang nanay di ba? O nga naman, para pagdating, handa na ang lahat. Madali ng handa. Ganun yung ginawa noong may-ari ng ubasan. Bago siya umalis, nag-iwan siya ng mga bagay na magagamit ng mga kasama para sa pamumunga ng ubasan. Ngunit, nang magbalik ang may-ari para hingin ang kanyang parte sa mga bunga, hindi ito ibinigay ng mga kasama sa may-ari. At ang mas nakakalungkot, pinagpapatay, itinaboy at binato ang mga pinadalang maniningil. Ultimo, yung kaisa-isang anak, pinatay din. May dalawang bagay tayong matututunan tungkol sa pamumunga. Dalawang bagay. Una, para mamunga, kailangan magtrabaho. Sabihin nyo nga po, magtrabaho. Walang namunga ng kusa. Hello. Tandaan natin yan. Walang namunga ng kusa. Katulad ng isang halaman, para mamunga, kailangan tinatrabaho, pinagtsatsagaan, at higit sa lahat, inaalagaan. Kaya naman, may pagpapartihan ay dahil may bunga. May bungang iniwan ang may-ari o may bungang iiwan ang may-ari. Ganon din ang tao. Hindi basta-basta lumilitaw ang bunga. At mas lalong hindi babagsak lang sa atin ang bunga. Yan ang gusto natin, di ba? Kaninong kwento yung nag-iintay lang na bumagsak sa kanya ang bunga? Ayun, kilala nyo, di ba? Si Juan, Juan tamad. Yung nag-iintay lang ng bungang bumagsak. Walang ganon. Para magkabunga, kailangan magtrabaho. Kung gusto mong makatapos ng pag-aaral, mag-aral, magsikap, iba gagawin, bibili na lang sa rekto ng diploma. Yun. Di ba? Instant lawyer ka. Umalis ka ng walang pinag-aralan, pumunta sa rekto, pag-uwi, may diploma. Lawyer pa, Grabe, Walang ganon. Kung gusto mong umasenso, anong kailangan? Yan, magsikap, magsipag, para magbunga. Malinaw ba yon? Kung gusto mong yumaman, anong dapat gawin? Magtrabaho. Walang yamang kusang umuusbong. Kung gusto mong mamunga, kailangan mong magtrabaho. Huwag mong intayin bumagsak ang bunga. Dahil ang bunga, pinagtatrabahuan. Kaya kung hindi ka namumunga, tanungin mo sarili mo, nagtatrabaho ba ako? May ginagawa ba ako? Nagsisikap ba ako? Ito yung problema sa atin. Gusto natin may bunga, pero ayaw nating magtrabaho. Pero ito naman, kung gusto mo ng magandang bunga, kung gusto mo ng mabuting bunga, kailangan ang trabaho
mabuti din. Hello? Walang mabuting bunga ang naidudulot ng masamang trabaho. Walang mabuting bunga ang naidudulot ng illegal na trabaho. Tandaan natin yan, ha? Bakit, Father, yung mga magnanakaw, parang sila pa ang may bunga? Bakit yung mga mayayaman na nangungurakot, nanloloko, nanloloko ng tao at nandadaya ng tao, sila pang namumunga? Hindi yan bunga. Maaring mukhang maganda sa labas, madami silang gamit, maraming pera, may sasakyan, magandang bahay, magandang pangalan. Tandaan, ang bunga hindi nakikita sa panlabas. May mga bungang makikinis, may mga bungang magaganda sa panlabas, pero sa loob, bulok, maasim, mapakla. Kaya hindi yan bunga. Kasi walang masamang trabaho ang magbubunga ng magandang bunga. By the way, nais ko lang isingit, may mga scammer at mga manloloko ang gumagawa ng fake account ko po at nang hihingi. Wala pong ganun, Hindi po ako nang hihingi. Hindi po ako personal na magme-message at manghihingi. Wala po yan. Ang daming mga manloloko ngayon. Mag-ingat po kayo. Hindi po ako hihingi at magme-message ng direkta sa inyo. Hindi po ganun. Kaya yung mga manloloko na yan, gusto kasi easy yung trabaho, easy ang bunga, mabilis ang bunga. At alam natin, kapag mabilis ang bunga, anong tawag? Diba? Pilit. Diba? Hindi maganda yung bunga. Minamadali. Para magkabunga, kailangan magtrabaho. Pangalawa, ang bunga ay ibinabahagi at hindi pinagdadamot. Sabihin nyo nga, ibinabahagi. Hindi pinagdadamot. Ang mga kasamahan ng may-ari na pinag-iwanan ng ubasan matapos magtrabaho para sa bunga ay naging gahaman, naging madamot. Ayaw nilang ibigay ang parte ng may-ari. Kahapon, ito na yung review part. Kahapon, pinagnilayan natin ang aral tungkol sa, yes, very good, hustisya. Tama ba na huwag ibigay ang parte ng may-ari? Hello? Asan ang hustisya doon? Tingnan mo itong mga kasamahan, Father, hindi naman sila yung nagtrabaho. Hindi naman sila yung naghirap. Bakit siya may parte? Hello? Bakit siya yung may parte? Siya yung may-ari. Diba? Sa kanya naman nagsimula yun. Kumbaga, nakikitrabaho ka lang. May parte ka din. At ganyan ang bunga. Hindi dapat tinatago. Hindi pinagdadamot. Binabahagi. Kaya kung ikaw ay namunga ang iyong pagsusunog ng kilay, nakatapos ang pag-aaral dapat hindi tinatago. Hello? Yung mga walang trabaho dyan at nakatapos, sayang. Huwag mong itago yung pinag-aralan mo. Dahil sa huli, kapag tinago, mabubulok. Diba? Kaya nga ang bunga hindi pinagdadamot, ibinabahagi. Hindi tinatago, kundi mabubulok. Dahil ang bunga nagkakaroon ng halaga kung ito ay napapakinabangan ng iba. Ulitin ko po. Ang bunga ay nagkakaroon ng halaga kung ito'y napapakinabangan ng iba. Kaya yung talento mo, bunga yan Huwag mong ipagdamot, ibahagi mo. Meron, may talento, ang galing, ang galing gumawa. Pero,
ayaw naman ibahagi. Gusto kanya lang. May kilala akong ganyan, no? May talent siya eh. Ang galing niya mag-drawing. No? Ang galing niya mag-isip, no? Pag nakita mo yung gawa, wow, mamamangha ka. Pero, gusto niya kanya lang. Pag sinasabi ko, pwede ba nating gamitin? Ayaw. Pwede ba nating gamitin? Ayaw. Sayang. At sa huli, kahit anong ganda ng bunga, kapag pinagdamot, mabubulok. Kaya kung marunong kang magbasa, magaling kang magbasa, mag-apply kang lektor. No? Huwag mong itago yung galing mo. No? Kung magaling ka maglaba, magaling ka maglinis, mag-apply kang MBG. No? Diba? Pinopromote ko na kayo para madagdagan kayo, diba? No? Kasi sayang yung talento. Anong gagawin mo dyan? Bigay yan sa'yo. Yung pag-asenso mo, hindi yan pinagdadamot. Ibahagi mo din. Kasi mas nagkakaroon ng halaga yan kapag binabahagi, hindi pinagdadamot. Magaling kang sumayaw, sumali ka. Dito sa Solidad, no? Diba? Ate Jonah, magpalista ka dyan. No? Sayang ang talent. Sayang ang bunga kung iyong itatabi at ipagdadamot. Mga kapatid, ngayong panahon ng Kwaresma, magandang suriin natin ang ating mga naging bunga. May bunga ba ako? Paano ako nagbunga? Anong ginawa ko? Dahil ang tunay na bunga, dapat napapakinabangan, hindi ng sariling, kundi ng iba. Parang bunga, napapakinabangan, hindi ng sariling puno, kundi ng ibang tao. Tandaan, walang masamang trabaho ang namunga ng mabuti. Mabuting trabaho, mabuting bunga. Masamang trabaho, masamang bunga. Amen? Amen.